Pinalaga ng Malacanang ang mga ulat ng foreign media na ISIS training hotspot daw ang Pilipinas. Kasunod po yan ng kumpirmasyon na namalagi pa rito sa bansa ng halos isang buwan ang mga suspect sa mass shooting sa Australia bago isinagawa ang krimen. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, ano ba ang sinabi ng Malacanang tungkol dito? Ruth, tama ka, mariing tinututulan ni Pangulong Bongbong Marcos itong pahayag ng ilang foreign media na nagsasabi nga na ISIS training hotspot ang Pilipinas. Yan ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro sa press briefing kanina, kasunod nung lumabas na balita na yung mga terorista na umatake sa Bondi Beach dyan sa Australia, dumaan muna dito sa Pilipinas bago pa nagtungo doon sa nasabing bansa. Ang sabi ni Jose Castro, nakausap nila ang National Security Council at ang mismong NSC ang nagsabi na wala pang kumpirmasyon na nanggaling nga sa Pilipinas itong mga terorista na umatake dyan sa Bondi Beach. Ang sabi raw ng NSC, masyadong misleading ang mga lumabas na reports, lalo't ngayon pinag-aaralan pa kung ano talaga yung impormasyon na lumalabas at wala pa raw silang nakikitang matibay na ebidensya na makakapagsabi na nag-training nga dito sa Pilipinas yung mga terorist na umatake dyan sa Bondi Beach. Ngayon, ang malinaw daw ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa ating Security Council at yung mga iba pang ahensya na may kinalaman dito na tiyakin na gawin ang lahat ng hakbang, maging vigilant, maging mapagmatyag para mapigilan ang pagpasok ng sino mang terorista dito sa Pilipinas at gayon din, kailangan paigtingin ang pakikipag-ugnayan doon sa ating mga international partners para matiyak din ang seguridad ng ating bansa. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Of course, the President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Philippine authorities, in coordination with international partners, continue to verify all available information, but no evidence has been presented to support claims that the country was used for terrorist training. Ruth, ang sabi ng Malacanang, 2017 pa lang mula nung mangyari ang Marawi siege, siniguro na nila na okay na yung sitwasyon partikular dyan sa Tibog. Sinabi rin ng Malacanang na nabuwag na itong mga ISIS-affiliated groups dito sa Pilipinas at maging ang United Nations at US government ay nakapagpatunay ng report na yan. Ang apela lamang nila dito sa mga foreign media, sana maging maingat naman at maging responsable sa pamamahayag dahil yung mga bawat salita na binibitiwan nila, kahit papaano nakakaapekto yan sa imahe ng Pilipinas. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.